Para naman po sa Aries, Leo, Sagittarius, bibigyan ko kayo for the second week of June ng general reading. Okay, Lola Baby, nagpapakilala. So, unahin po natin ang inyong tinatawag na career. Yan ha, salamat po ng marami. So, nakikita po dito yung tinatawag na, yan ha, it's like dito yung gusto muna ninyo, may naiisip po kayo, okay, yaan. So, maaring ito yung tinatawag, masyado na po kayong pagod na pagod, yaan ha. So, ibig sabihin nito, gusto muna, tinatawag, gusto ninyo munang magbakasyon, diba? Something, it's like tinatawag, bibitaw muna kayo sa inyong tinatawag na career, 'di ba? Yaan. So maaari ito yung tinatawag, magsasabi muna kayo sa amo ninyo, 'di ba? Yaan. So kung halimbawa may mga negosyo ito, baka may magte-take over muna, 'di ba? Or maaring dito yung tinatawag, kukuha ka ng mga taong responsible para sila ang mag-take over ng inyong trabaho, ng inyong career. Yaan ha. So whatever is this, maaring ito yung tinatawag, gusto ninyong mag-branch out, 'di ba? O magpalit, maaring gusto mong magpalit ng career. Yaan ha. Yung career na hindi maingay, 'di ba? Yaan. Pagod na kayo, nakikita dito. So, maybe you are asking advice from tinatawag magulang, di ba? Yung mga nakakaintindi, yaan. Ano ang gagawin ninyo? Okay? So, sila ang magbibigay sa inyo ng advice. Kaya dito, it's like they will give you advice what you will do, di ba? Para lang mabawasan yung inyong tinatawag headache. Okay? So, punta tayo sa inyong love, romance, marriage, life. Yaan ha. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag maraming pakialamero. Yaan, maraming pakialamero sa inyong buhay pag-ibig. Especially if you're already in a marriage, di ba? Kumbaga dito, marami silang sabi. Halimbawa sa bahay, di ba? Yaan, kumbaga dito, nakatrap ka. It's like wala kang magagawa, di ba? Yaan, wala kang magawa. Sapagkat, kumbaga dito, halimbawa gusto mo magkabit ng kurtina, di ba? Ang kulay na kurtina na gusto mo ikabit is kulay pula. Meron dito, ay hindi maganda kulay blue. Ay hindi, gusto ko kulay pink. Yan, marami. So, ibig sabihin nito, pati sa decoration sa pamamahay ninyo, hindi ka masunod. Sapagkat maraming nakikialam, maraming pakialamero. Siguro ito yung tinatawag mga biyanan mo, mga hipag mo, di ba? Mga nakatira sa inyo, di ba? Nakakasuklam. So, ibig sabihin nito, nag-iisip kayo, di ba? It's like tinatawag, gusto mo ng bahay, ng buhay na kayo lang mag-asawa, tahimik. Kumbaga dito yung tinatawag, ikaw ang masusunod sa mga gusto mong mangyari, di ba? Kagaya sa pagluluto. Gusto mo ng adobo, ang gusto nung isa dinugan, ang gusto nung isa is tinula. Di ba? Yan, napakarami. Yan ha, maraming pakialamero. Punta naman tayo sa mga single, widows, at saka kung halimbawa ito yung mga diborsyado, di ba? Yan. So, meron ditong tinatawag na The Emperor. Yan. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na masakit ang kanyang, yan, hindi siya makamove on. Okay? Maari ito'y byuda, hindi pa siya makamove on. Okay? So, meron dito yung tinatawag na matapos niya, okay? It's like tinatawag na hindi niya akalaing may second family. Yan, di ba? Na-discover niya na may second family. So, kung kaya ito'y narito, di ba? Hindi siya makamove on sa ginawang infidelity ng kanyang asawa. Diba? Yaan. Pwedeng ikaw yaan, pwedeng asawa mo. Okay? Yaan. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag, meron ditong tinatawag cheating another family. Diba? Yaan. So, kung kaya dito, maaring sabihin na natin, kaya ka single hanggang ngayon, kaya ikaw is tinatawag diborsyado or yung tinatawag byuda, kasi may mga byuda rin dito. Diba? It's like tinatawag, forever yours, I will be forever yours. Diba? Yaan. Ibig sabihin, ang kanyang pag-ibig dun lang sa kanyang asawa. Diba? So, maaari ito kaya naman yung tinatawag hiwalay or yung tinatawag na diborsyado is dahil merong cheating. Yan ha, may another family. So, nag-divorce na lang sila. Ibig sabihin nito, nadala na siya. Diba? Dalang-dala na ako. Maganda nang mag-isa. Yan, diba? Ibig sabihin nito, ako na lang para walang problema. Diba? So, ito naman mga byuda. Ibig sabihin nito, forever yours ako. Diba? So, meron dito
dito kahit hiwalay na sila, 'di ba? Pagka tinatanong sila, inuulit lang nila yung kwento. Ay naku ha, sakit sa ulo 'yan, okay? Baka hindi mo alam ang ginawa niya sa akin ng asawa kong yan nung nagsasama kami. May kreda pala siya. So let's see your finances. Aries, Leo, Sagittarius, okay? So tingnan natin ha, okay? Nako, mukhang malaki ito, 'di ba? Finances. Kung sino itong mag-iiwan ng malaking perang ito. Ayan it's like you will be informed by the lawyers, 'di ba? By the kung sino man ito, ibig sabihin malaking pera ito sapagkat meron dito, ibig sabihin nito yung tinatawag aalis na siya, baka magre-retire na siya o ibibigay na niya yung kanyang mga ari-arian, 'di ba? Baka pupunta na siya sa home for the aged, 'di ba? Ibig sabihin nito yung tinatawag malaki. Yan napakalaki nito dahil merong aalis, 'di ba? Baka naman ito'y conjugal properties, 'di ba? Yan. Okay? So, kung saan man niya ang galing, ha? So, let's see your tinatawag na, tawag dito? Sabi ng universe. Okay? Yan. Sandali lang. Yan, ha? Ano sabi sa inyo ng universe? Yan, ha? Okay. Forever young, I want to be forever young. Yan. So nakikita dito, sabi ni universe narito ang tinatawag the emperor, the moon, 'di ba? The moon, the hierophant, 'di ba? At saka ang tinatawag na the temperance. Okay? So nakikita dito, ipagpatuloy daw ninyo yung inyong tinatawag na anong tawag dito? Prinsipyo sa buhay. So nakikita dito yung tinatawag na kayo is mga tinatawag earth angels, 'di ba? Yan. So naririto din, yan ha. So ibig sabihin nito, yung tinatawag na kung kasi dito meron tinatawag, enjoyin nyo daw yung buhay ninyo. Okay, yan. Huwag kayong magpaka-pressure. Okay, yan. Huwag nyo daw alalahanin ang inyong future. Okay, yan. So, whatever is this, it's like kung ano man ito. Kung halimbawa may mga gusto kayong mabalik sa buhay nyo, di ba? Halimbawa sabihin natin mga esposo, di ba? O kaya yung mga nawala sa buhay mo, di ba? Yan, halimbawa merong umalis sa buhay mo, gusto mong magbalik. Ayan, ibig sabihin nito, ayan, babalik ito, magdasal ka lang maigi. Yan ha. So kung sino man itong nagtaksil sa inyo, may nagtaksil sa inyo, ibig sabihin nito, i-let go nyo na, di ba? Huwag mo nang isumbat, huwag mo na sumbatan ang sarili mo, di ba? Yan. Kung ano nangyari sa inyong dalawa, kung na-scam ka, kung na-swindle ka, kung ano, ibig sabihin nito, i-let go mo na, di ba? Yan, i-let go mo na. So for some of you here, kung kayo man is tinatawag na meron dito, yan na, it's like nagpapataasan ng ego, kumbaga dito yung tinatawag hindi mo mga makasundo, 'di ba? Mga pakailamero sa buhay mo. Ibig sabihin nito kung nagugurang-gurang ka na, pumunta ka sa isang halimbawa person with authority, let's say a madre, a pare, 'di ba? A bishop, 'di ba? A preacher. Yan para tinatawag matulungan kanila, 'di ba? Kung paano mo ito i-avoid itong mga taong ito, 'di ba? It's like surang-sura ka sa kanila, 'di ba? So ibig sabihin nito, yung tinatawag yan ha. Ipagpatuloy mo lang daw po kung ano itong naumpisahan mo na, 'di ba? Yan, ipagpatuloy mo na sapagkat ang grasya, ang gantimpala naghihintay sa inyo, 'di ba? Yan. Especially pag ikaw is dumating na sa oras na ikaw is matanda na, you are not anymore capable. It's like tinatawag nakaupo ka na sa wheelchair. Kahit pa sabihing nag-iisa ka na sa buhay mo, 'di ba? Ibig sabihin nito malaking tulong ito sa iyo, 'di ba? Yan. Maari ito'y tinatawag retirement, 'di ba? It's like dito hindi ka magkukulang. Okay? Wala, it's like dito hindi tinatawag na no scarcity. Yan ha. Basta dito nakikita continue believing in your faith. Continue believing
sa tinatawag Panginoong Diyos. At lahat ito is mare-resolve. Okay? Heal yourself. Kung sino man itong mga kataong yung tinatawag pakialamero, patawarin mo na sila. Okay? Let this go. Let this go. Diba? Yan.